not sure po kung na-rally na tong Family VR. Kung hindi pa po, kindly pa rally na lang po admins or deputies. Ayun. Thank you so much po. At ngayong gabi, to start our program, I would like to call our Sister Hayashi para po sa ating opening prayer. So, Sister Hayashi, alam kong ready ka na. So, just open your mic and lead us on prayer. Good evening po. Tayo po ay manalangin. Dear Heavenly Father, here we are again to another family VR of Teletubbies. Lord, please guide us tonight and to listen another word from you, lead by our pastor. And Lord, sana po sa mga babagi niya po ngayong gabi, madami po ulit kami matutunan at pwede po namin ito i-share sa iba. At pinapanalangin ko rin pang Holy Spirit na gabayan po kami ngayong gabi. Na bigyan po kami ng wisdom at knowledge and understanding. At Panginoon, salamat din po sa nagdaan araw na inyo po kami inangatan at kinabayan at kinait po saan man po kami naroroon. Salamat din po sa mga blessings na inyong binigay sa amin. At patawarin niyo po kami saan man po kami nagkasala. Ito po ang aking dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Thank you so much, Sister Hayashi, for leading us with a wonderful prayer. So ngayon naman po, dadako tayo sa ating verse of the night na pangungunahan po ng ating kapatid na si Brother Zeke. So Brother Zeke, whenever you're ready, the mic is yours. Good evening, everyone. So, verse natin this evening is Ephesians chapter 2, verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. So, itong verse na to guys, emphasizes that believers as Christians are a product of God's creative work, not their own, and have been saved by grace to perform good deeds that God has planned. And these good works extend beyond traditional religious acts and include all aspects of life, from family and work to caring for others. Ayun lang naman po. God bless. So, hallelujah. Thank you so much, Brother Zeke, sa pag-share ng ating verse of the night. So, ngayon po, dadako naman tayo sa storya ng kanyang buhay, kung paano siya pinagpala o kung paano siya ginamit ng Panginoon sa kanyang buhay. So, tinatawagan ko po si Brother Fish para sa kanyang testimony. So, Brother Fish, whenever you're ready, the mic is yours. So, again, good evening or magandang gabi sa fam ng Tabis. Now, this is my testimony. Kung babanggitin ko mula nung umpisa, so masasabi niya talagang sobrang grabe magbigay ng or magbago ng tao yung Panginoon. Dati, lagi ako nainom, lagi ako na sigarilyo, gumagamit din ako ng drugs. I even cheat, no? I even cheat. Meron din akong lust and all. Lahat ng mga naiisip niyo na sobrang sama, napagdaanan ko po lahat 'yon. Yung mga worldly things, napagdaanan ko po lahat 'yon. And by the time that
I surrendered my life to Jesus, sobrang nabago po yung sobrang nabago po yung buhay ko. Hindi lamang po yung buhay ko and basta lahat-lahat nabago sa akin. And hindi lamang po, right after na binago niya ako, binigyan niya pa po ako ng misyon. Anong misyon na yun? To study the word, to share the gospel, to preach, to handle, to do discipleships, and all. And masasabi ko po na lahat po ng mga nangyari sa akin dati, I am thankful sa Panginoon that those were part of my testimony. And as of now, mga kapatid, I am thinking I committed a sin. I committed a sin, and supposedly I should turn my back on it. I should flee, but I willfully did that particular sin. So I'm thinking that I am not worthy anymore to share the word, to um, share the gospel, ganun, na mag-preach, mag-handle ng mga disciple and all. But you know what? I prayed and God gave me wisdom and He gave me knowledge and pinaramdam niya sa akin na mahal niya ako. My worthiness is not based on what sin I have done. Because I know my God is faithful and just, that when I confess my sin, He will truly forgive and He will understand. And yes, yun lamang po yung gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid. If meron kayong mga kasalanan and all na hindi nyo pa sinasabi or kino-confess sa Panginoon, sabihin nyo po sa Kanya honestly. And for sure, you will be forgiven. 100%. And yun lamang po yung masasabi ko for tonight. Maraming salamat po. That's my testimony. Ayun. So, thank you so much para sa um, wonderful na testimony. Hindi ko siya alam paano i-describe. Pero sobrang nakakatuwa na marinig yung ganong klaseng patotoo. Kasi hindi naman lahat ng tao is kayang, alam mo yun, sabihin yung past nila para gamitin as testimony. Pero sabi nga, di ba, pagdadaanan muna natin yung maraming pagsubok, even yung makagawa tayo ng worst na, akala natin worst na kasalanan. And then, bago natin makita kung saan tayo gagamitin ng Panginoon. So, praise God sa buhay mo, Brother Fish. Talagang, even now, nagpapasalamat din ako sa life talaga na nakilala ko kayo. And patuloy tayo nagpapatuloy na papurihan ng ating Panginoon. So, ngayon po, dadako naman tayo sa ating special number na pangungunahan ng ating kapatid na Sister Gabby. And diretso na po iyon sa ating gospel sharing na pangungunahan din po ni Brother Fishbone. So, whenever you're ready po, Sister Gabby and Brother Fish, the mic is yours. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder and leave us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you will take my place. That you will bear my cross.
You lay down your life that I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of Glory, the King of Glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of his brilliance. The King of Glory, the King above all kings. Yeah, this is amazing grace. This is unfailing love. That you will take my place. That you will bear my cross. You lay down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love. That you will take my place. That you will bear my cross. You lay down your life. That I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you done for me. Oh, all that you done for me. Salamat po. Ayun. So maraming salamat Sister Gabby sa isang magandang awitin. Yes, indeed. Binigyan tayo ng amazing grace ng Panginoon. And now, mga kapatid, yung aking i-share na gospel po sa inyo is still related po sa aking testimony kanina, ano. Now, if you have your Bibles with you, mga kapatid, let's open our Bibles in the book of 1 John 1:9. And it says, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, bago po tayo magsimula mga kapatid, disclaimer lamang po. Hindi po ako fluent sa Tagalog. So, baka sabihin nyo na parang OA yung pag-deliver ko ng English or in what. But hindi po talaga ako fluent sa Tagalog kasi I'm not from Luzon. I'm from Visayas part, from Negros or Bacolod. If alam niyo yung Bacolod, I'm from Bacolod. So, bago po tayo magsimula mga kapatid, ngayong gabi, again, ay pag-uusapan natin yung topic, no, na that will touch us personally. Okay? Ano yun? Sin and forgiveness. Now,
Sin is universal. Pangkalahatan po yung sin, mga kapatid. Lahat po tayo, we all have acted against God's will. And sometimes, alam natin yung sin na yun. And even, sometimes knowingly and even deliberately. But here's the good news, mga kapatid. Ito yung good news. God has provided a way to restore the broken relationship between Him and us. So imagine yung mga kapatid. Imagine someone na nagkasala but sinadya niyang gawin to. Alam niyang alam niyang mali, but he willfully did it. Maybe they lied, maybe they cheated, or they acted selfishly. Pero yung ginawa nila is they brought it honestly before the Lord. So ano mangyayari next? What happens then? And that's what our passage today reveals. Sa 1 John 1:9, God's promise of forgiveness through confession. Now, bago po tayo magsimula, let us all pray. Most heavenly gracious Father God, Lord, again, we thank you na andito kami sa room ng Tabis, Lord, and makikinig na naman po kami ng iyong mga salita, Lord God. And as we go through our topic tonight, Lord God, I pray that you give me wisdom, you give me knowledge, Lord God. Cleanse my heart, Lord God. Cleanse me, Lord, so that I would be worthy to deliver your word, to deliver your message tonight, Lord God. And sa lahat po ng mga nakikinig, Lord God, I also pray that you give them wisdom, you give them knowledge, and also clear their hearts and minds, Lord God, na kung ano man po yung truth na i-reveal nyo sa amin tonight is hindi lamang po nila gawing salita, but isabuhay po nila. Maraming salamat po, Panginoon. Naway kayo po ay gumabay sa amin hanggang sa matapos yung program dito sa VR ng Tabis. This all we ask and pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Amen. Now, let's talk about the reality of willful sin. The reality of willful sin. So yung definition dito, pag sinabi nating willful sin, alam natin, it is knowingly choosing to go against God's command. Okay? Again, willful sin is knowingly choosing to go against God's command. Hindi po yan katulad ng sin that we commit out of ignorance. Yung hindi natin alam na nagkakasala na pala tayo. These are deliberate actions. Okay? Example, deceit, yung greed, yung envy, yung sexual immorality, or yung harboring grudges na tinatawag. Now, ano nga ba yung mga consequences ng willful sin? Spiritual separation from God. That is the first consequence of the willful sin. Spiritual separation from God. Romans 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. So yung guilt and shame, yung bigat po nun, mas pinapabigat po yun yung konsensya natin. Okay? The guilt and shame that weigh heavily on the conscience. Sometimes, anong nangyayari? Broken relationships with others. Nagkakaroon tayo ng hindi pagkakaintindihan sa iba. Magkakaroon tayo ng broken relationship sa mga kakilala natin, even our friends, even our families. Now, so even kahit na yung willful sin, mga kapatid, nakikita po yun ng Panginoon. And if you have read the book of Psalm, chapter 21, pinapakita doon that David's recognition of his sin. He willfully made that sin, but yet he confessed. Okay? Now, definition of willful sin. Ano nga ba ito? Let's go and dig deeper into that. Now, definition of willful sin. Bakit nga ba willful sin? Because you chose to disobey God knowingly. Ibig sabihin, pinili mo mag-disobey sa Panginoon kahit alam mong mali.
Okay? And doon nga, yung sinabi ko kanina, yung consequences ng willful sin, separation from God or spiritual separation from God, and also yung mga included na rin dito yung emotional burden. Ano yung emotional burden? Again, that is guilt and shame. Also, yung pinaka-worst is the relational damage. Masisira po yung trust. No? There will be broken relationship, broken trust with others. Now, kung makikita nyo yung kasalanan ni David na ginawa sa kay Bathsheba, doon po sa 2 Samuel 11, it was deliberate. But anong ginawa ni David? He later confessed. And nandun po yun sa Psalm 51. So pag sinabi nating willful sin, again, willful sin knowingly separates us from God and binaburden po yung konsensya natin. No? It damages relationship, but if we confess, God can restore fellowship. Okay? He can restore our fellowship with Him. Imagine nyo ito mga kapatid. Madala tayong mabigat, no? Sobrang bigat na invisible backpack, kumbaga. E anong laman ng backpack na yun? Yung guilt natin araw-araw. Anong nangyayari? Tayo po ay hinihila pababa. Dahil nga sobrang bigat, hinihila tayo pababa spiritually, emotionally, and relationally. Okay? Now, let's talk about the act of confession. Ano nga ba yung confession? Yung pag-confess. No? Confession is more than admitting wrongdoing. It is acknowledging God's authority and our need for His forgiveness. Hindi, ibig sabihin mga kapatid, yung pag-confess natin, hindi lamang po yun na ina-admit natin yung mga mali nating ginawa. But it is also acknowledging na kailangan natin yung forgiveness ng Panginoon. Now, also, confession is an act of humility. We are turning from self-dependence to God-dependence. Okay? So, confession also means na hindi tayo nagdedepende sa sarili natin. But we are depending everything on God. Now, ano yung promise? Ano yung promise ng 1 John 1:9? Sabi nga, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Sabi nga sa faithful, pag sinabi natin faithful, God will not fail and He will never fail to forgive when we come honestly. Okay? Again, God will not fail and He will really never fail to forgive when we come honestly. Kailangan lang natin maging honest. Bakit? Kasi, pag meron tayong mga kasalanan na tinatago natin, always remember, alam na ng Panginoon yan. He just needs you to speak. Okay? Kailangan mo lang sabihin. And you really need to be honest. Now, sabi nga, if we confess our sins, He is faithful and just. So pag sinabi nating just, yung forgiveness ng Panginoon is righteous because Jesus bore the penalty of sin. Okay? God's forgiveness is righteous because Jesus Christ is righteous and He bore the penalty of our sin. Now, confession does not condone sin, but it opens the door for restoration. Now, I would like you, again, mga kapatid, I would like to dig deeper on this one, okay? So the definition of confession, of confession, admitting wrongdoing to God and acknowledging His authority. Heartfelt admission of need for forgiveness. Ano nga ba yung purpose ng confession? Yung purpose ng confession is it opens the door to restoration. Okay? And also, by confessing your sins, it breaks the power of guilt and shame.
Also, ini-encourage din, no? Encourages transformation in the believer's life. Na pag sinabi nating confession, it is a humble acknowledgement of sin before God. And it unlocks forgiveness, restoration, and the power of life change. Now, tingnan po natin yung batang nagdi-disobey. No? Hindi sumusunod sa mga gulang, pero honest. He or she honestly admits it to his or her parents. No? A child who disobeys but honestly admits it to a parent. Let's say for example, inutusan ka, na kumuha ka nga ng tubig. Sinabi mo, ayoko ma, pagod ako. O, di ba? Ina-admit, ayaw mong sundin, pero ina-admit mong pagod ka. Di ba? Now, the relationship is restored not because the wrongdoing is ignored, but because the child humbly admits it. Okay? Na-restore yung relationship hindi dahil sa maling ginawa ng bata, but because that child humbly admits it. Okay? Now, sorry. The power of forgiveness. Tignan natin yung kapangyarihan ng pagpapatawad. Now, forgiveness is transformational. Cleanses from guilt. Nga sabi nga sa verse kanina, to cleanse us from all unrighteousness. So, cleanses from guilt. Restores fellowship with God and empowers us to live differently. Alam niyo mga kapatid, I would like to let you know, no, that forgiveness is available to everyone. Okay? Forgiveness is available to everyone. Para po sa lahat yung forgiveness. Okay? Kahit doon, no, even those who sin repeatedly or willfully. Okay? Again, forgiveness is available to everyone. Kahit yung taong paulit-ulit na gumagawa ng kasalanan and even they commit a sin willfully. No? Forgiveness is open to them. Because always remember that God's grace is bigger than our sin. Okay? Again, God's grace is bigger than our sin. Now, pag sinabi natin cleansing from sin, tinatanggal niya yung guilt and tinatanggal niya yung mantsanong stain. I mean mantsanong sin. Bakit mantsanong stain? Pare-parehas naman yun, di ba? Mantsanong stain. Okay. So, ganito yun. Cleansing from sin means removes guilt and the stain of sin. So, it also brings a spiritual renewal and peace. Diba? Katulad na lamang to mga kapatid. Meron kayong let's say for example, hindi pagkakaintindihan ng kaibigan mo or nung kapamilya mo, then nag-away kayo, then ikaw dahil nga you chose to forgive, then you forgive them, but sila hindi ka pa rin pinurgive. So, in your heart and in your mind, you forgave them. Sino yung makakatulog ng mahimbing tuwing gabi? Ikaw, di ba? You have that peace because you forgave. Sila manggagalaiti pa rin sa'yo. Bakit ginawa ni ano to? Sobrang ano na to. Hindi ko siya mapapatawad. Ganito yung gagawin ko sa kanya. Yung next move ko is ganito. Kailangan maparusaan. Ganito, ganyan. No. They don't have that peace of mind because they didn't forgive. Diba? Sorry. Now, let's talk about the restoration of relationship with God. So, if we forgive, it will reestablish our fellowship with Him. And also mga kapatid, ito yung pinakamaganda. God draws near to those who confess. Mas lumalapit po yung Panginoon sa mga taong nagko-confess. Okay? And when we say confess,
we should confess honestly. Alright? Sorry. Medyo ano pa yung ubo. Okay. Now, empowerment for change living. Forgiveness, mga kapatid, it enables obedience and not license to sin. Now, ganito po yun, mga kapatid. Since we know that God is faithful and just, that if we confess our sins, He will forgive us and clean us in all righteousness. Since alam na natin yun, wag po nating gawing forgiveness. Wag po nating gawing ticket yung forgiveness as license to sin. Okay? Forgiveness enables obedience and not a license to sin. Okay? Wag natin isipin or wag natin gawing reason yung forgiveness para po tayo magpatuloy sa paggawa ng kasalanan, okay? Let's say for example, papatayin ko siya. And mag-ask forgiveness na ako, and then yung isa naman papatayin ko naman siya. Mag-ask ka na naman forgiveness, and then yung isa na naman, wag po natin gawing mindset yung ganun, okay? Because if you are really confessing your sin, you won't be admitting the same sin over and over again. Right? Now, Holy Spirit strengthens transformation. Alam niyo ba, kilala niyo ba si Sarah? No? Hindi niyo kilala si Sarah, no? Ako din, hindi ko siya kilala. So, si Sarah, no? She habitually lied at work. Lagi siyang nagsisinungaling sa trabaho. No? Parang Jollibee ba? Or yung parang bida-bida sa trabaho ba? Alam niyo yun. Alam niyo na yun sa mga nagtatrabaho. Okay? Sarah, who habitually lied at work, she experienced freedom and gradual life change after honest confession. Ano? So, nung nagbida-bida si Sarah, lagi siyang gumagawa ng mga kwento, ganito ganyan, para ma-promote or mabilis ma-promote. But then, in the end, nag-confess siya. Sabi niya, boss, ganito yung ginawa ko dati kay nagsinungaling ako para lang ma-promote, ganito ganyan. But then, she experienced that kind of freedom kasi nga she confessed. Right? She is not bondage on that sin anymore. And since she confessed, she experienced freedom. Now, yung forgiveness, it cleanses, nililinis, nagre-restore, and it empowers believers to live the transformed lives. Again, yun nga, yung example ko kanina, si Sarah, na laging nagsisinungaling sa work. Alam niyang mali, no? Alam niyang mali, but every time she sins, she confessed to God. Over time, nagbago yung buhay ni Sarah, no? Meron pa rin siyang struggle. But God's forgiveness freed her from shame and guilt and gradually transformed her character. Ayun po yun. So yung pagbabago po natin, it is not about perfection. It is all about the progress. Okay? And always remember your identity. Right? Always look back on the cross on what Jesus Christ did. Now, ito po, bibigyan ko po kayo ng daan, no? Bakit daan? Sorry. The path from willful sin to surrender. Now, the path from willful sin to surrender. Meron po tayong 4 na steps. Okay? Number 1. First step, acknowledge the sin. Paano? Admit the sin honestly before God. And let us all recognize yung kung gaano kaseryoso yung sin. Okay? Step 2, confess sincerely. Sabihin mo yung totoo. Speak truthfully. Lord, I have sinned willfully. Patawarin mo ko. Forgive me. Isama nyo na dun yung desire. No? Include desire to turn from sin. Now, step 3. Believe in Jesus' sacrifice. Okay? Again,
believe in Jesus' sacrifice. Let us all trust that His blood covers sin and satisfies God's justice. Ano nga sabi sa Ephesians 1:7? In Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. Last but not the least, commit to change. Paano tayo magkukommit para magbago? Rely on God daily to avoid sin. Take practical steps toward obedience. Transformation is gradual but consistent. Now, yung totoong kalayaan mga kapatid, or let's say true freedom, it comes from acknowledging sin, confessing it, trusting Jesus' sacrifice, and committing daily to follow God. Also take note mga kapatid, importante ito. Confession without surrender is incomplete. Okay? Confession without surrender is incomplete. Now, paano ba natin i-apply ito sa buhay natin? Paano ba? Let us examine. No? Examine natin yung buhay natin. No? Examine life for willful sins hidden or rationalized. Always remember mga kapatid, yung response natin pag nakakakomit tayo ng sin. Confess honestly to God. Okay? Confess honestly to God. Hindi bukas, hindi mamaya, but ngayon. Okay? Let us all trust His promise that He will surely forgive. Okay? And let us all rely on the Holy Spirit for strength and guidance. Also, let us take practical steps to live in obedience. And with that, we can encourage others. We can share God's message of hope with someone burdened by sin and guilt. Diba? Masishare na natin yung message ng Panginoon at mabibigyan natin sila ng pag-asa. Lalo na yung mga taong nabuburden by sin and nabuburden by guilt. Okay? Now, reflection, confession, daily obedience, and sharing the gospel, it will bring transformation and restoration in our lives, hindi naman po sa buhay natin, also din sa iba, sa buhay din po ng iba. Now, mga kapatid, willful sin is serious, but always remember, God's grace is greater. And confession opens the door to forgiveness, cleansing, and restoration. Yung verse po natin ngayong gabi mga kapatid, 1 John 1:9, this is a reminder para sa atin that God is faithful to forgive to those who come honestly and humbly before Him. Now, dalhin po natin yung ating sin. Let's bring our sin, our guilt, and also our struggle sa Panginoon. Okay? Let's bring all of those. Bring your sin, bring your guilt, bring your struggles to God. And He will forgive. He will cleanse. And He will restore. Let us pray. Lord Jesus, I confess my sin to You. I have sinned willfully, but I believe, Lord, that You died for me and forgive me. Cleanse me from all unrighteousness, Lord God, and help me to walk in Your ways and surrender fully to You, Lord. And Lord, ano man po yung mga kasalanan na gawa namin, Lord God, we surrender everything to You, Lord God. We confess everything to You, Lord God. And Lord, ano man po yung mga kasalanan na gawa namin, whether unintentional or willfully, Lord God, we know, Lord, that if we confess, You will truly forgive us, Lord God. Lord, maraming salamat po sa truth na ni-reveal Niyo po sa amin ngayong gabi. And naway, Lord, is lahat ng mga narinig namin, lahat ng mga napakinggan namin, Lord God,
is truly po kayo po yung mag-work na ito po ay aming maisabuhay. And always remind us, Lord God, to rely on you in all ways, in every ways, Lord God. Because Lord, apart from you, we can do nothing. This all we ask and pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. So, amen. Thank you so much, Pastor, Brother Fish, sa ating sobrang malaman na, na word ngayong gabi. And, ayun po, magpapatuloy na po ako kasi lumalalim na yung gabi, no? So, for our closing song, tinatawagan ko po ang ating kapatid na saglit na, ausog yung aking yan. Pinatawagan ko po ang ating kapatid na si Sister She para pangunahan po tayo sa ating closing song na ialay niya sa ating Panginoon. So, Sister She, nasaan ka? Whenever you're ready, the mic is yours. So, tatayo ako, ate. Ayan, praise God, hallelujah. So, ngayong gabi atin na pong awitan ng ating Panginoong Jesus. Amen, hallelujah, dahil mabuti po siya sa ating buhay. Amen. Ayan po. Awitin po natin Goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, Jesus. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, hallelujah. I love your voice. You led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after,
give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Yes, Jesus. Hallelujah. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Yes, Jesus. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Yes, hallelujah. Oh, Jesus. Yes, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ayan po. To God be all the glory. Binabalik ko na po yung mikropono sa presider. Ayun. So, thank you so much, Ate Shimei, sa pag-lead ng ating closing song. So, ngayon naman po dadako tayo sa ating announcement na pangungunahan ng ating kapatid na nasa baba ko, si Brother Senpai. So, whenever you're ready, brother, the mic is yours. Ayan, thank you po. Ayun, magandang gabi po mga kapatid. God bless you with your family po. Ang Zion lang po ay may kaunting announcement po. Tuwing Monday po ay nagkakaroon tayo ng gospel sharing. Tulad ng ginawa natin ngayon. No? Dito po ay makakarinig tayo ng magandang balita na nagmumula sa salita ng Diyos. Nag-start po siya ng 8 p.m. Tsaka gusto nyo po magpa-schedule sa inyong mga kanya-kanyang BR para sa gospel sharing. Contact nyo na lang po si Sir Leo, yung admin po ng Zion. Next po is sa Tuesday and Sunday po ay nagkakaroon tayo ng Awaken Night. Dito po ay malalim na usapan about Bible po, tulad po ng ginagawa natin sa ating kanya-kanyang churches po. Start din po siya ng 8 p.m. Then sa Wednesday po and Saturday nagkakaroon tayo ng spiritual series night. Dito po ay nagkakaroon tayo ng one-on-one interaction with the preacher at pinapalalim natin yung relationship natin kay Jesus. Sa Wednesday po, start po siya ng 7:50 p.m. Much better po is andun na po kayo 7:30 p.m. po sa pang-BR ng Zion. Then Saturday naman is 5 p.m. po siya nag-start. Medyo maaga po dito. Sa Thursday naman po ay nagkaroon tayo ng prayer meeting. Dito po ay tinuturuan tayo paano manalangin, kanino manalangin, at bakit need natin manalangin. Dito po ay tumatanggap din tayo ng prayer items. Kung meron po kayong gustong pag-pray, chat nyo na lang po ang officers ng Zion or members ng Zion kung nahiya kayo sa mga officers po. Start po siya 8 p.m. Then Friday po ay nagkakaroon tayo ng cell group. Dito po ay tinuturuan tayo paano mag-devotion, nagkakaroon tayo ng fellowship, then pinapalalim po natin dito yung relationship natin kay Jesus. Start po siya medyo maaga, 7:40 p.m. po. Then Saturday and Sunday po, meron tayong kids venture po. Dito po ay tinuturuan natin yung mga bata po about sa word ni God. Kung meron po kayong mga anak-anakan dito sa weekday, wag po kayong mahihiya na idulog sila sa Zion po para maturo habang maaga pa ay mag-guide na po sila at malaman nila ang salita ng Diyos. Start po siya 3 p.m. At meron din po para tayong sa Saturday, meron po tayong Bible study sa BR ni Sir Senpai. 9 p.m. pa siya nag-start. Pag meron po kayong time, punta po kayo, Bible study po tayo. Then po, next po ay ang Zion po ay recruiting ng Jesus workers po. Ito po yung wala sa Zion pero gustong maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pagpe-presider. Tulad ni Ate Zia, ginawa niya ngayon. Pagkanta tulad ni Ate Gabi. Pag-preach tulad ni Sir Fish.
pag closing prayer, pag opening prayer, mga ganun po. Kaya kung gusto niyo po maglingkod sa Panginoon, kahit wala po kayo sa Zion, pwede po kayong maglingkod. Opo. Chat niyo na lang po si Sir Fish dahil siya po yung namamahala sa ating Jesus Workers po. Then, ang Zion po ay merong YouTube channel po. Dito po ay sinesend po, ay ano po, pinopost po dito yung ginagawa natin. Tulad ngayon, ipopost po to sa YouTube ng ano. Kung meron po kayong gustong balikan doon na ano, mga mensahe or mga lesson, pwede nyo pong balikan pa po. Then, pa-share na lang po, pa-like na lang para mas marami pang mabless sa salita ng Diyos. Paalala lang po, ang lahat ng ginagawa natin dito ay hindi po para paralan ang mga fam VR, or kahit mga tao, yun po, hindi po yun yung ano goal natin dito. Ang goal po natin, kaya natin ginagawa ito ay para paralan ng Panginoon at para ipakilala siya sa mundo na. Opo. God bless you with your family po. Lahat ng papuri at pagsamba ay para sa Panginoon lamang. Ayun. So, ano pang inaantay nyo, guys? Tara na, sumali na kayo sa Jesus Workers. Anyways, maraming salamat, Brother Senpai, sa pag-announce. It was a detailed announcement. So, ngayon po, dadako na tayo sa ating closing prayer na pangungunahan po ng ating preacher din na si Brother Fish. So, Brother Fish, I know you're there. The mic is yours. Ayun. So, inumpisahan po natin to sa prayer and tatapusin din po natin to sa prayer din. No? So, let us all pray. Our most heavenly gracious Father God, Lord, again, we thank you for the message tonight. We thank you for your word. We thank you for the truth that you revealed sa amin. And Lord, maraming salamat po again, Lord. Gabayan niyo po kami, give us strength, give us wisdom, give us knowledge, Lord God, na yung mga narinig po namin, Lord God, and yung mga natutunan po namin, Lord God, is mai-apply po namin sa buhay namin, Lord. And again, Lord, hindi po namin kayang gawin yon kung hindi po kayo yung mag-move sa amin. And Lord, again, maraming salamat po sa inyong blessing. We thank you for your grace. We thank you for your unconditional love. We thank you for your forgiveness, Lord God. And Lord, we also thank you for giving us the opportunity na ma-share yung word mo dito sa VR ng Tabis. And as we depart from this from VR, Lord God, we pray that as we go to sleep, kayo po yung magbantay sa amin. And naway nag-glorify ka po namin this evening, Lord God. Maraming salamat po, Lord. This all we ask and pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen and amen. Amen and amen. Hallelujah. So, maraming salamat po. First of all, sa ating owner at sa pamilya ng Teletubbies sa pagbigay sa amin ng opportunity na makapag-share po ng gospel sa inyong family VR. It's a great way po. It's a big way po para mas maabot pa natin yung mga soul na need nating maabot. Heart to everybody. So, gayon din po sa lahat po ng nakinig ngayong gabi, sa lahat ng workers, and especially with you, Father, Brother Fishboat. Maraming salamat po sa pag-share ng word. At sa ating lahat. Ayun po, hindi po ako si Jessica Soho, pero ako po ay lilipad na. Pero yun nga po, magkasama next tayo. Thank you so much